Welcome sa Tinagalog Novela, damang-dama sa sariling wika. Huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento. Kabanata 41:1 Nakapulot ng Kayamanan. Pagkaalis ni Sato Taro at ng iba pa, natahimik ang buong palaruan ng martial arts. Namangha si Hong Zekai at nagsabi, "Ginoong Yang, hindi ko akalaing bukod sa kahusayan mo sa medisina, napakalakas din pala ng martial arts mo." Noon kasi, akala niya ay walang alam sa martial arts si Yang Luo. Ngayon, malinaw na hindi lang ito marunong, kundi mas malakas pa sa kanyang ama. "Ginoong Yang, maari ko bang malaman kung anong antas na ang cultivation mo?" Magalang na tanong ni Hong Yunji. Para sa kanya, siguradong mas mataas pa ang cultivation ni Yang Luo kaysa sa kanya. Kung hindi sana nagkaganito si Sato Taro na walang kalaban-laban. Umiling si Yang Luo at nagsabi, "Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong antas ko na ngayon." Ito ay katotohanan. Hindi niya alam kung ano ang katumbas ng kalagitnaan ng Foundation Establishment Realm sa larangan ng martial arts. Tumango si Hong Yunji at sinabi, "Ginoong Yang, kung ayaw mo sabihin, hindi ko na rin itatanong." Napabuntong hininga si Yang Luo. Hindi naman dahil ayaw niyang sabihin, kundi dahil hindi talaga niya alam. Pero ayaw na rin niyang magpaliwanag pa. "Ginoong Yang, ito ang 100 taong lamat ng Yelong Bundok, Heavenly Mountain Snow Lotus." Nilapit ni Hong Yunji ang isang kaong gawa sa kahoy at iniabot kay Yang Luo. "Maraming salamat." Tinanggap niya ang kahon. Sa pagkakamit niya ng 100 taong Yelong Bundok, iisa na lang ang kulang na sangkap para makagawa ng Spirit Gathering Pill, ang Purple Dragon Root. Pagkatapos, nagpalitan sila ng contact details ni Hong Yunji at Hong Zekai bago umalis si Yang Luo sa martial arts school. Pagkaalis ni Yang Luo, nagkatitigan sina mag-ama. "Ama, anong antas na kaya si Ginoong Yang?" tanong ni Hong Zekai. "Hindi ko rin sigurado," umiling si Hong Yunji, "pero tiyak kong mas mataas ang cultivation niya kaysa sa akin. Malamang nasa huling yugto na siya ng Grandmaster Realm o baka nasa perfected stage pa." Huling yugto ng Grandmaster Realm. Perfected. Namangha si Hong Zekai. Ang bata pa niya, nasa early 20s lang, tapos umabot na sa Grandmaster Realm. Nakakatakot yun. Hindi ordinaryong tao si Ginoong Yang. Malamang pinalaki siya ng isang sinaunang pamilya ng martial arts, sabi ni Hong Yunji. "Xiao Kai, makipag-ugnayan ka palagi kay Ginoong Yang at maging magkaibigan kayo. Kung maturuan ka niya, siguradong tataas pa ang antas mo." "Opo, ama," matatag na sagot ni Hong Zekai. Pagkaalis sa martial arts school, tinawagan ni Yang Luo si Su Qingmei. Nalaman niyang nasa kumpanya pa ito, kaya pinakiusapan niya si Huang Taiyan na ihatid siya sa harap ng Huamei Biomedical. Inalok siya ni Huang Taiyan na kumain muna pero tinanggihan niya. Pagbaba ng sasakyan, inilagay niya ang 2 kaong kahoy sa kanyang storage ring at pumasok sa kumpanya. Dumiretso siya sa 28th floor gamit ang elevator. Gabi na at kaunti na lang ang empleyado. Dumiretso siya sa opisina ng presidente at kumatok. Pasok. Narinig niya ang boses ni Su Qingmei. Binuksan niya ang pinto at nakita itong abala sa mga papeles. Sa liwanag, mas lalo pang kumislap ang kagandahan nito. Kahit wala ang Purian physique nito, gugustuhin pa rin niyang makasama ang babaeng ito. "Yang Luo, andyan ka na." Napangiti si Su Qingmei at agad lumapit. "Masayang masaya ito. Salamat sa iyo ngayong araw. Kung hindi dahil sa iyo, hindi kami igagalang ng pamilya Chen. Baka tuluyan ng mamatay ang Huamei Biomedical dahil sa Dingsheng Biomedical. Pero sabi ni Team Leader Luo, kung gamitin natin ang sekreto ng Youthful Jade Countenance Serum, siguradong makakabawi tayo sa merkado." Ngumiti si Yang Luo. "Wala iyon. Fiancé kita, natural lang na tulungan kita. Bukod pa, may usapan tayo, na kapag natulungan kitang malampasan ang krisis na ito, patuloy mo akong kikilalanan." Tinitigan siya ni Su Qingmei. "Hindi ko akalaing bibigyan mo ako ng ganitong sorpresa. Akala ko dati nagbibiro ka lang, pero totoo pala ang priceless secret recipe na yon. Sa ganitong kaso, handa akong patuloy na makipag-ugnayan sa'yo. Kung umabot tayo hanggang dulo, magpapakasal tayo. Kung hindi, kakanselahin natin ang engagement. Ayos ba?" "Ayos lang." Tumango si Yang Luo. Nag-isip si Su Qingmei. "Malaki ang utang na loob ko sa'yo. Paano kita pasasalamatan?"
Hindi mo na kailangang magpasalamat. Kung gusto mo, kaya ko pang maglabas ng mas magaling na beauty recipe. Ano? Namangha si Su Qingmei. Oo naman. Kilala mo ba sina Concubine Yu, Da Qiao, Xiao Qiao, at Xin Mi? Siyempre, mga kilalang kagandahan sa kasaysayan sila, sagot ni Su Qingmei. Meron ako ng beauty recipe na ginamit ng 4 na iyon, nakangiting sagot ni Yang Luo. Ano? Halos mapatayo si Su Qingmei sa gulat. At meron din akong recipe na ginamit ng 4 na pinakamagandang babae sa kasaysayan, sina Zishi, Wang Zhaozhen, Dao Chan, at Consort Yang. Lumapit si Su Qingmei, nangangislap ang mata. Totoo ba yan? Totoo. At marami pa akong secret recipes para sa kalusugan. Kinabahan si Yang Luo sa lapit nito, para bang tinatitigan siya ng isang babaeng mabangis. Pagkatapos ng katahimikan, bigla itong nagsabi. Nagdesisyon na ako. Ano? Tanong ni Yang Luo. Gagawa ako ng kontrata at ililipat ko sa iyo ang 20% ng shares ko. Kabanata 42, ikaw lang ang para sa akin. Tagasalin, Atlas Studios. Patnugot, Atlas Studios. Gitling gitling gitling. Ilipat mo sa akin ang shares mo. Umiling si Yang Luo at sinabi, kaligtaan na natin. Fiancé kita. Kung ano ang akin, iyo rin. Wala nang kailangang maging masyadong malinaw pa. Hindi pwede. Pinutol siya ni Su Qingmei at sinabi, bawat sikretong race eta na ibinibigay mo ay napakahalaga. Kahit isa lang yan, kayang pataasin ng todo ang Huami Biomedical. Kaya, kailangan kitang bayaran ng naaayon. Kailangan mong tanggapin ang 20% shares na ito. Kung hindi, hindi rin ako mapapanatag kahit gamitin ko ang mga sikreto mong race eta. Matagal na ring pinag-isipan ni Su Qingmei ang tungkol dito. Dahil kahit sila ay engaged, hindi pa sila kasal, at hindi pa rin nakarehistro ang kanilang relasyon. Ibig sabihin, hindi pa sila tunay na mag-asawa. Sa madaling salita, pwedeng umalis si Yang Luo anumang oras sa hinaharap. Pero kung matatali niya si Yang Luo sa kumpanya, kahit hindi sila magpakasal, magiging bahagi pa rin ito ng kumpanya. Pagkatapos sabihin iyon, mabilis na lumabas si Su Qingmei ng opisina. Gitling gitling gitling. Makalipas ang ilang sandali, pumasok si Su Qingmei na may dalang 2 kontrata. Umupo siya sa sofa, kinuha ang panulat at inkpad, nilagdaan ang 2 kontrata, at naglagay ng fingerprint. Pagkatapos, iniabot niya ang panulat at inkpad kay Yang Luo at sinabi, pirmahan at lagyan mo ng fingerprint, at magiging iyon na ang 20% shares na sinabi ko. Ibig sabihin, ikaw na ngayon ang pangalawang pinakamalaking shareholder ng kumpanya at makakakuha ka ng dibidendo kada taon. Pirma at fingerprint na lang ang kailangan. Sa malamyos na tono, sumagot si Yang Luo, Qingmei, hindi mo na kailangang gawin ito. Sa hinaharap, kahit hindi talaga tayo magkatuluyan, ibibigay ko pa rin sa'yo lahat ng sikreto kung race eta bago ako umalis. Hindi, umiling si Su Qingmei ng matigas. Kung hindi mo tatanggapin ang shares, hindi ako mapapanatag. Sige, naiintindihan ko. Napabuntong hininga si Yang Luo. Pinirmahan niya ang kontrata at naglagay ng fingerprint. Ayan, epektibo na ang kontrata. Iniabot ni Su Qingmei ang kamay kay Yang Luo at ngumiti. Yang Luo, chairman Yang ka na ng kumpanya mula ngayon. Chairman Yang, pakigabayan mo ako sa hinaharap. Ngumiti si Yang Luo at kinamayan siya, gabayan mo rin ako. Gitling gitling gitling. Matapos itabi ang kontrata, tinanong ni Su Qingmei, kumain ka na ba ng hapunan? Hindi pa, sagot ni Yang Luo. Sakto, hindi pa rin ako kumakain. Treat kita, sabi ni Su Qingmei. Sige, tugon ni Yang Luo. Pagkatapos noon, kinuha ni Su Qingmei ang bag at sabay silang lumabas ng opisina. Sumakay sila sa elevator papuntang parking at mineneho ni Su Qingmei ang kotse palabas ng kumpanya. Makalipas ang mahigit kalahating oras, nakarating sila sa isang night market street. Tag-init noon at napaka-lively ng lugar. Maraming tao ang nag-iinuman at kumakain ng barbecue skewers. Pagkaparada ng sasakyan, sumunod si Yang Luo kay Su Qingmei sa night market. May iba't ibang tindahan sa magkabilang gilid, pagkain, inumin, at aliwan. Habang magkasabay silang naglalakad, natural na nakakuha si Su Qingmei ng atensyon ng maraming lalaki. Si Yang Luo naman ay tila hindi pinapansin.
Sa kanilang paningin, si Su Qingmei ay parang isang magandang bulaklak, samantalang si Yang Luo ay parang pataba ng baka. Gitling gitling gitling. Di nagtagal, huminto si Su Qingmei sa harap ng isang food stall. Dito na tayo kumain. Ha! Gulat ni Yang Luo. Napangiti si Su Qingmei at tinanong, iniisip mo bang bilang presidente ng malaking kumpanya, hindi ako kakain sa isang food stall? Tumango si Yang Luo, iyon nga ang iniisip niya. Kahit madalas akong kumain sa mamahaling restaurant, minsan gusto ko rin sa ganito. Masarap dito, tikman mo. Umupo sila at lumapit ang isang ginang. Little Su, ang tagal mo nang hindi dumadaan. Bati ng babae, busy kasi ako, Auntie Zhang, sagot ni Su Qingmei. Siya ba ang boyfriend mo? Tanong ni Auntie Zhang, sabay turo kay Yang Luo. Hindi boyfriend, fiancé ako niya, tugon ni Yang Luo. Ano, fiancé? Gulat ni Auntie Zhang, saka natawa. Sabi ko na nga ba dapat maghanap ka ng masasandalan? Libre ka ngayon, order ka ng kahit ano. Namula ang mukha ni Su Qingmei. Totoo naman ang sinabi ni Yang Luo, kaya wala siyang masabi. Pagkatapos umorder, tinanong ni Su Qingmei, gusto mo ng beer? Kahit ano, pero makakapagmaneho ka ba pagkatapos? Tanong ni Yang Luo, may designated driver naman, sagot ni Su Qingmei, at umorder ng ilang bote. Gitling gitling gitling. Pagkaalis ni Auntie Zhang, tinitigan ni Su Qingmei si Yang Luo. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Alam kong gwapo ako, pero mahihiya ako pag ganyan ka lang tumitig, biro ni Yang Luo. Narcissistic. Iritadong sagot ni Su Qingmei. Nakakapagtaka ka, may talento ka sa medisina, may mga race data kang mahalaga, marunong ka pang lumaban. Kahit hindi ka engaged sa akin, magtatagumpay ka. Bakit ka pumayag sa engagement ni Lolo? Maniniwala ka ba kung sabihin dahil maganda ka parang diwata? Biro ni Yang Luo. Hindi, tugon ni Su Qingmei. Siguro marami pa akong makikilala, pero ikaw lang ang para sa akin, sabi ni Yang Luo, kalahating biro pero seryoso ang tono. Kahit biro lang iyon, bumilis ang tibok ng puso ni Su Qingmei. Kung ayaw mong sabihin, huwag na lang, sabi niya, medyo iniis. May dahilan talaga, pero hindi ko pa pwedeng sabihin. Malalaman mo rin, sagot ni Yang Luo. Sige, basta ayokong niloloko ako. Naiintindihan ko. Dumating ang mga pagkain, binuksan ni Su Qingmei ang beer, at nag-toast sila. Yang Luo, salamat sa race data at sa pagpapakita ng magandang kinabukasan ng Huami Biomedical, cheers! Kabanata 43, iniimbitahan ka ni Master Long. Tagasalin, Atlas Studios. Editor, Atlas Studios. Gitling gitling gitling. Tagay, itinaas din ni Yang Luo ang kanyang baso. Nagkampay ang kanilang mga baso at sabay na nilagok ang malamig na beer. Ha! Napabuntong hininga ng maluwag si Su Qingmei at Bam Ulong. Matagal na akong stress. Ngayon lang ako nakaramdam ng ginhawa. Kapag nabawi na ng kumpanya, ang merkado, mag-inuman tayo ng mas bongga. Ano sa tingin mo? Sige, ikaw ang masusunod. Ngumiti at tumango si Yang Luo. Sa sumunod na oras, kumain, uminom, at nagkwentuhan ang dalawa. Sa lugar ng trabaho, si Su Qingmei ay isang mataas at makapangyarihang presidente, isang matatag na babaeng career woman. Pero pagkatapos ng trabaho, simple at makatao pala siya. Dahil dito, nakita ni Yang Luo ang tunay na pagkatao ni Su Qingmei, at lalo siyang humanga rito. Gitling gitling gitling. Makalipas ang ilang sandali, Futsya, lumayas ka. Isang bastos na boses ang umalingaw-ngaw. Paglingon ni Yang Luo, nakita niyang may paparating na grupo ng mga siga na may dalang mga pamalo. Ang leader ay isang lalaking nakakwelyong bulaklakan at may malaking gintong kwintas sa leeg. Nang makita sila, maraming customer ang natakot at agad na umalis. Brother Wang, bakit ka nandito? Ngumiting lumapit si Auntie Zhang. Nagsindi ng sigarilyo ang kalbong lalaki at nagsabi, Sister Zhang, kailan mo babayaran? Ha! Napatigil si Auntie Zhang. Brother Wang, di ba nagbayad na ako noong umpisa ng buwan? Bakit magbabayad ulit? Nakangising sagot ng kalbo. Iba na ang kalakaran ngayon. 2 beses ka na magbabayad sa isang buwan. Bilasan mo, 5,000 yuan. Ano, 5,000? Nagulat si Auntie Zhang. Nagbayad na ako ng 5,000 sa umpisa ng buwan, bakit ulit ngayon? Pwede bang bawasan? Hindi pwedeng bawasan. Umiling ang kalbo. Bilasan mo.
Nako, halatang nahirapan si Auntie Zhang. Maliit lang ang kita niya at mabigat ang 10,000 yuan kada buwan. Anak nang, biglang sinipa ng kalbo ang isang mesa. Magbayad ka o wasakin ko ang tindahan mo. Nagmakaawa si Auntie Zhang. Brother Wang, maliit lang ang kinita ko ngayon. Pakiusap, bawasan mo naman. Ang dami mong Saturday, sigaw ng kalbo at sinampal si Auntie Zhang. Aba, hayop ka, sinaktan mo ang asawa ko, lalaban ako. Lumabas mula sa tindahan ang isang lalaking nasa gitnang edad at sumugod sa kalbo. Layas, isang sipa lang ng kalbo, napaatras ang lalaki. Grabe naman to, gusto na kaming patayin. Wala na tayong magagawa, mga tao sila ng Eastern Alliance. Nagbulungan ang mga nakapaligid, pero walang naglakas loob tumawag ng pulis. Lalo pang nagyabang ang kalbo. May 3 minuto ka para magbayad. Kung hindi, sarado na tong tindahan mo. Pero bago pa niya matapos ang sinabi, napalipad siya at bumagsak, nabuhusan ng sabaw. Sinong sumipa sa akin? Galit na tanong ng kalbo. Ako, bakit? Lumingon lahat kay Yang Luo. Samantala, tinulungan ni Su Qingmei ang mag-asawa. Lumapit ang kalbo. Hayop ka, alam mo ba kung sino kami? Kung anong mangyayari sa'yo, sabihin mo, sino kayo? Kalmadong sagot ni Yang Luo. Ipinaliwanag niya na ayaw sana niyang makialam, pero mabait si Auntie Zhang kaya hindi siya papayag. Mga tao kami ng Eastern Alliance. Kung gusto mong mabuhay, magbayad ka ng 100,000 yuan at lumuhad ka para mag-sorry. Nag-aalala si Auntie Zhang. Salamat sa pagtulong, pero umalis ka na, delikado to. Huwag kang mag-alala, Auntie Zhang. Kaya ko to, sabi ni Yang Luo. Patayin na to, sigaw ng kalbo. Sumugod ang mga siga, pero parang tigre si Yang Luo na pumasok sa hanay nila. Ilang segundo lang, nakahandusay ang mahigit 10 sa kanila. Namangha ang lahat. Grabe, ang lakas niya. Pero lagot siya, nakaaway niya ang Eastern Alliance. Nagulat pati ang kalbo, pero agad niyang tinawagan ang kanyang mga kasama. Gitling. Dumating ang isang itim na Mercedes-Benz G. Bumaba ang isang matangkad at matikas na lalaki, si Qiao Zudong, isa sa 5 Heavenly Kings ng Eastern Alliance, kilala bilang Greedy Wolf. Brother Wolf, nandito ka pala, sabi ng kalbo at isinumbong si Yang Luo. TAAK. Sinampal siya ni Qiao Zudong. Buwisit ka, karapat-dapat ka talagang bugbugin. Pala, inutusan siya ni Master Long na imbitahan si Yang Luo para sumali sa Eastern Alliance. Pero sinaktan pa ito ng mga tauhan niya. Lumapit si Qiao Zudong kay Yang Luo at bahagyang yumuko. Mr. Yang, iniimbitahan ka ni Master Long. Nabigla ang lahat sa nakita. Kabanata 44, mag-isang pagpunta. Bagaman hindi nila kilala si Qiao Zudong. Nang makita nila kung gaano kagalang ang kalbong lalaki kay Qiao Zudong, alam nila na ang gitnang edad na lalaking ito ay tiyak na isang malaking tao. Pero ang malaking taong ito ay sobrang magalang sa harap ng batang lalaking iyon. Ibig bang sabihin, ang batang ito ay mas malaking personalidad pa. Lalong malinaw ang kaisipang ito sa isipan ng kalbong lalaki at ng kanyang mga tauhan. Nangangatog sila at parang mawawala na ang kanilang kaluluwa sa takot. Maliban kay Master Long, hindi pa nila nakita si Brother Wolf na ganoon kagalang sa kahit sino. Hindi maiwasan ni Su Qingmei na magtaka. Alam niyang binugbog ni Yang Luo si Qiao Zudong dati at pinahiya ito sa engagement banquet. Sa logika, dapat ay galit na galit si Qiao Zudong kay Yang Luo, pero bakit ngayon ay magalang siya? Nalito rin si Yang Luo. Nakakunot ang noo at nagtanong, bakit ako iniimbitahan ni Jiang Tianlong? Ngumiti si Qiao Zudong at sinabing, Yang, sabi ni Master Long gusto kanyang kausapin. Mas lalo pang naging kakaiba ang ekspresyon ni Yang Luo. Hindi ba't gusto ng Eastern Alliance niyo akong patayin? Bakit gusto niyo na ngayong makipag-usap sa akin? Ngumiti si Qiao Zudong at sinabing, Yang, sabi ni Master Long na hindi kanya gustong patayin. Humahanga siya sa iyo, kaya gusto kanyang kausapin. Saglit na nag-isip si Yang Luo at nagpasya na sumama para alamin kung ano ang pakay ng tinatawag na Master Long. Sa isiping iyon, malamig niyang sinabi, sige, pero huwag na kayong kukuha ng pera mula sa tindahang ito sa hinaharap. Tumango si Qiao Zudong at sumigaw sa kalbong lalaki. Bobo, kung babalik ka pa rito, babasagin ko ang mga binti mo.
Napasabog sa pawis ang kalbong lalaki sa takot. Brother Wolf, hindi na ako babalik sa tindahang ito. Hindi na talaga. Tumingin si Yang Luo sa kalbong lalaki at sinabi, "Isa pa, magkano ang kinuha niyo sa tindahang ito? Isauli niyo lahat ngayon at mag-sorry sa may-ari." Brother Wolf, ito, ayaw pa sana ng kalbong lalaki. "Ano pa hinihintay mo?" Malamig na sigaw ni Qiao Zudong. "Oo, Brother Wolf." Mabilis na sagot ng kalbo at iniabot ang isang bank card kay Aling Zhang. "Sister Zhang, patawarin mo ako. May 100,000 yuan dito sa card. Ang numero ng card ay 6 na 0. Pakitanggap po." Napatitig lang si Aling Zhang sa card, hindi magawang tanggapin. Sa tabi niya, sinabi ni Su Qingmei, "Auntie Zhang, tanggapin mo." Namula ang mata ni Aling Zhang habang tinatanggap ang card. Tumingin siya kay Yang Luo at nanginginig ang tinig. "Salamat, salamat anak." Tumanggo si Yang Luo at sinabi kay Qiao Zudong, "Fair na, Yang Luo, sasama ako." Sabi ni Su Qingmei, "Umuwi ka na." "Uuwi rin ako pagkatapos." Iniwan lang ni Yang Luo ang mga salitang iyon bago sumakay sa kotse. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari pagharap kay Jiang Tianlong. Kung magkakaroon ng labanan, ayaw niyang isama si Su Qingmei sa panganib. Mabilis na sumakay din si Qiao Zudong at umalis mula sa Night Market Street. Pagkalabas ng lungsod, diretso ang biyahe palabas. Sa daan, nagtanong si Yang Luo, "Sabihin mo nga, bakit ako hinahanap ni Jiang Tianlong?" Sumagot si Qiao Zudong, Yang, malalaman mo rin pagdating natin." Ngumiti si Yang Luo, "Mr. Qiao, naghanda ba si Jiang Tianlong ng Hongmen Feast para sa akin?" Kahulugan ng Hongmen Feast, isang patibong o traidor na plano. Bahagyang kinabahan si Qiao Zudong pero ngumiti. "Wala naman, iniisip mo lang yan, Yang." "Talaga," ngumisi si Yang Luo at komportableng samando. "Kahit mag-ambush kayo, hindi ako natatakot. Magandang pagkakataon para tapusin ang mga atraso natin." Tahimik na lang si Qiao Zudong. Sa totoo lang, nagulat siya na pumayag si Yang Luo. Pagdating sa Dragon Bay Manor matapos ang mahigit 1 oras, tahimik at walang tao sa loob ng 5 kilometro. Pagbaba nila, pumasok sila sa manor. Malaki ang lugar, may batuhan, lawa, tulay, hanggang marating ang likod bahay na maliwanag ang ilaw. Sa loob, nakaupo sa gitna si Jiang Tianlong. Sa magkabilang gilid, 4 na lalaki, Black Tiger Gao Xinho, Violent Bear Xing Yunsheng, Berserk Lion Wang Jingkon, at Venomous Snake Li Dongqing. Tinitigan nila si Yang Luo ng may interes. Kahit alam nilang bata pa siya, nabigla pa rin sila. Sa edad na iyon, Connate Realm Martial Warrior na raw. Mahirap paniwalaan. Habang sinusuri siya ng 5, sinusuri rin sila ni Yang Luo at nadama niya agad ang kanilang antas ng lakas. Jiang Tianlong, Mid-Stage Connate Realm. Gao Xinho at Xing Yunsheng, Perfected Acquired Realm. Wang Jingkun at Li Dongqing, Late Stage Acquired Realm, kapareho ni Qiao Zudong. "Master Long, narito na si Yang," bahagyang yumuko si Qiao Zudong. Tumanggo si Jiang Tianlong at ngumiti. Yang, bata ka pa pero may tapang. Naglakas loob kang magpunta sa Dragon Bay Manor mag-isa. Magaling, magaling." Ngumiti si Yang Luo. "Ano to, yung tinatawag niyong pugad ng tigre na bawal lapitan?" Tumawa si Jiang Tianlong. "Hindi naman Dragon's Pool o Tiger's Den, pero walang pumupunta rito, lalo na kung nakaaway na ang Eastern Alliance." Nagkibit balikat si Yang Luo. "Dahil sa tingin ko wala kayong banta sa akin, kaya wala akong dahilan para matakot pumunta." "Paano ka ng ahas? Bastos!" Galit na sumigaw sina Gao Xinho at ang iba pa. Kitang-kita na minaliit sila ni Yang Luo. Kung hindi dahil sa plano ni Master Long na kumbansihin siya, sinugod na nila. Itinaas ni Jiang Tianlong ang kamay para patahimikin sila. Kung iba ang nagsabi nito, patay na siya ngayon. Pero dahil humahanga ako sa iyo, bibigyan kita ng pagkakataon. Diretsyong tumingin si Yang Luo at sinabing, "Sige, tigilan na natin ang paligoy-ligoy. Sabihin mo na kung anong pakay mo." Kabanata 45, lahat ay natalo. Si Ginoong Yang ay talagang tuwiran magsalita. Kung ganun, magiging diretsyo na rin ako. Tumanggo si Jiang Tianlong at nanginginig na sinabi, "Ginoong Yang, hinahangaan ko ang iyong tapang at galing, kaya nais kitang imbitahan na sumali sa aming Eastern Alliance."
Kung ikaw ay papayag, hindi lang mabubura ang alitan sa pagitan mo at ng aming Eastern Alliance, kundi handa rin akong gawin kang ika-6 na Heavenly King ng aming samahan. Pagkarinig nito, biglang nagbago ang anyo ni Gao Zinho at ng iba pa. Master Long, wala pang naiambag ang batang ito sa ating Eastern Alliance. Hindi yata nararapat na gawin siyang Heavenly King, hindi ba? Tama iyon, Master Long. Siguradong hindi makukumbansi ang ating mga kasamahan kung gagawin natin siyang Heavenly King. Master Long, pakiusap, pag-isipan mo muli. Sunod-sunod na nagsalita sina Gao Zinho at iba pa. Malinaw na hindi nila pinapahalagahan si Yang Luo at iniisip na wala siyang karapatang maging kasing ranggo nila. Bago pa makasagot si Jiang Tianlong, sinabi ni Yang Luo, "Sandali, kayo'y gumagawa ng gulo nang hindi man lang tinatanong kung pumapayag ba ako." Nang isi si Gao Zinho at sinabing, "Batang ito na lang ang tanging pagkakataon mong makipag-ayos sa aming Eastern Alliance. Isa rin itong tsansa mo para umangat. Bakit mo pa tatanggihan?" Tinitigan din ni Jiang Tianlong at ng iba pa si Yang Luo, hindi alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Umiling si Yang Luo at sinabing, "Wala talaga akong balak sumali sa inyong Eastern Alliance. Ginoong Yang, sigurado ka bang ayaw mo pang pag-isipan?" Matamang tumitig si Jiang Tianlong at sinabi, "Kapag sumali ka sa aming Eastern Alliance, magkakaroon ka ng pinakamataas na kapangyarihan at katayuan, at matatamasa mo ang walang katapusang yaman." Ngumisi si Yang Luo at pabirong sinabi, "Gusto mo akong isama sa Eastern Alliance?" "Sige, pero may kondisyon ako." "Ano iyon?" Kinuha ni Jiang Tianlong ang kanyang tasa ng tsaa at uminom, "Basta hindi labis ang hinihingi mo, maipapangako ko." Sabi ni Yang Luo, "Pwede bang magbitiw ka at ako ang maging pinuno ng Eastern Alliance?" Pagkarinig nito, agad na nagalit sina Gao Zinho at iba pa. "Walang hiya, sino ka para gustuhin mong maging pinuno ng Eastern Alliance? Master Long, niloloko ka lang ng batang ito. Master Long, huwag mo nang sayangin ang oras sa kanya. Patayin na natin." Sabay-sabay na tumayo si Gao Zinho at iba pa at galit na sumigaw. Lubos na nagdilim ang mukha ni Jiang Tianlong. Ibinagsak niya ang tasa sa mesa at mariing sinabi, "Batang ito, buong puso kitang iniimbitahan na sumama sa Eastern Alliance. Kung hindi mo marunong pahalagahan, panahon na para tapusin ang alitan natin." "Oh," ngumisi si Yang Luo, "at paano mo gustong tapusin ito? Iwan mo ang iyong buhay." Malamig na sambit ni Jiang Tianlong. Lalong lumawak ang ngiti ni Yang Luo, "Wala kayong karapatan para patayin ako. Gawin na." Iwinasiwas ni Jiang Tianlong ang kamay bilang hudyat. "May kamatayan kang hinahanap, patayin siya." Sabay na umatake sina Gao Zinho, Jing Yunsheng, Wang Jingkun, at Li Dongqing patungo kay Yang Luo. Napabuntong hininga si Qiao Zudong ngunit sumugod din. Bagaman ayaw niyang labanan si Yang Luo, wala siyang magagawa dahil iniutos na ito ni Jiang Tianlong. Pinangunahan ni Gao Zinho ang pagsugod at biglang nagpakawala ng isang suntok. Sa bawat hampas, tila umalangaw-ngaw ang dagandong ng isang tigre, nakakatakot pakinggan. Ngunit sa mismong oras na damapo ang kanyang kamao. Hindi umiwas si Yang Luo. Sa halip, umamba rin siya ng kamao para salubungin ito. Fang! Isang malakas na tunog ang narinig sa salpukan ng kanilang kamao. Wow! Napahiyaw si Gao Zinho sa sakit. Nabali ang kanyang kanang braso na may kasamang nakapangilabot na kalabog, at siya'y tumilapon ng mahigit 10 metro palayo. Habang tinatapon si Gao Zinho, sinamantala ni Jing Yunsheng ang pagkakataon at sumugod mula sa gilid. Napakalakas ng kanyang suntok na naglikha pa ng tunog na tila humihiwa sa hangin. Ngunit simpleng hinawakan ni Yang Luo ang pulsuhan niya at inihagis siya na parang sako. Tumilapon ang matipunong katawan ni Jing Yunsheng at bumangga sa pader ng may malakas na kalabog, dahilan para magbitak ito. Bumagsak siya ng mabigat sa lupa, bali ang ilang buto at tila nagalaw ang kanyang mga laman loob. Kasabay ng paglipad ni Jing Yunsheng, sabay na sumugod sina Wang Jingkun, Li Dongqing, at Qiao Zudong mula sa iba't ibang direksyon, gamit ang suntok, kuko, at hampas patungo sa mga maseselang bahagi ng katawan ni Yang Luo. Mga mumunting trick lang, umiling si Yang Luo, sa kasunod-sunod na tumira ng 3 mabilis na kamao. Bawat hampas ay may napakalakas na presensya, tila walang makapipigil. Bago pa dumampi ang kanilang mga atake kay Yang Luo, tumama na ang kanyang kamao sa kanilang dibdib.
Bang! 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 Sunod-sunod na tunog ng malalakas na tama na tila kulog ang umalingaw-ngaw. Ag! Sabay-sabay silang tumilapon at bumangga sa pader bago humandusay. Natalo lahat sina Gao Xinho sa isang hampas lang bawat isa. Nagulat si Jiang Tianlong sa nasaksihan. Hindi niya akalaing kahit nagsama-sama na ang mga ito, hindi pa rin nila matatalo ang binatang ito. Sigurado siya ngayon na si Yang Luo ay isang connate realm martial. Warrior, ibigay mo ang buhay mo. Sigaw ni Jiang Tianlong habang malakas na tumapak sa sahig. Lumipad ang kanyang katawan at mabilis na umatake ng suntok sa mukha ni Yang Luo. Sa bawat hampas, tila may umuugong na dagandong ng dragon. Mayroon pang aninong hugis dragon na umiikot sa kanyang braso. Dragon Form Feast. Interesante, ngumiti si Yang Luo, saka itinaas ang kanyang kanang kamay para salubungin ang hampas. Fang! Nagbanggaan ang kanilang kamao at umalingaw ang malakas na tunog. Buong kumpiyansa si Jiang Tianlong na ang hampas na ito ay makakapatay kay Yang Luo. Ngunit iba ang nangyari. Bigla niyang naramdaman ang matinding sakit mula sa kamao hanggang braso. Ag! Napahiyaw siya habang siya pa ang tumilapon. Mabilis namang gumalaw si Yang Luo, nag-iiwan ng mga anino habang hinahabol siya. Si Jiang Tianlong, habang lumilipad, ay tumapak sa pader at muling sumugod. Sa kanyang pagsugod, mabilis niyang hinugot ang gintong daga mula sa baywang at malakas na hinampas ito pababa. Swoosh! Umilo ang gintong talam at kumislap ang nakakatakot na ukit ng dragon dito habang humihiwa sa hangin. Ngunit sa mismong sandaling iyon, ginawang palad ni Yang Luo ang kanyang kamay at nagtipon ng true chi dito. Salubong niyang hinampas ang tibak. Hlang! Nagbanggaan ang palad at ang gintong tibak, lumabas ang tunog ng bakal at nagsaboy ng apoy. Sa bangga, nabasag ng pira-piraso ang gintong tibak at naging tambak ng basurang metal. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Jiang Tianlong. Sinubukan niyang umatras, pero huli na. Paparasahin kitang makita ang tunay na Dragon Form Feast. Sumulong si Yang Luo at nagpakawala ng malakas na suntok. Roar! Kasabay ng hampas, umalangaw ang dagandong ng isang gintong dragon sa buong bulwagan. Isang gintong anino ng dragon ang umikot sa kanyang braso, at ang ulo nito'y tila niyakap ang kanyang kamao, nakakamangha sa lahat ng nakasaksi. Kabanata 46, papuntahin si Haring Zenon para makita ako. Tagasalin, Atlas Studios. Editor, Atlas Studios. Bang! Tumama ng malakas ang suntok sa dibdib ni Jiang Tianlong, naglabas ng isang malabong tunog. Wow! Kasabay ng malagim na sigaw, lumipad si Jiang Tianlong na parang kanya na pinaputok. Bumangga siya ng malakas sa pader at bumagsak sa sahig, nagdura ng dugo. Bagaman hindi siya napatay ng suntok na iyon, malubha naman ang kanyang tinamo. Sa isang iglap, tahimik ang buong lobby ng hotel. Sina Gao Xinho, Jing Yunsheng, Wang Jingkon, Li Dongxing, at Xiao Zudong ay tumingin kay Yang Luo na may takot, at ang kanilang mga puso'y kabado. Hindi nila inasahan na kahit si Master Long ay matatalo ni Yang Luo. Higit pa rito, tila napakadali lamang para kay Yang Luo na talunin si Master Long, hindi pa niya ginamit ang buong lakas. Hawak-hawak ang dibdib, tumingin si Jiang Tianlong kay Yang Luo na nanginginig ang boses, panlabas na pagpapalabas ng tunay na chi, ay ikaw, isa kang eksperto sa Grandmaster Realm. Nang marinig ito, lalo pang lumalim ang takot sa mata ni Gao Xinho at ng iba pa. Grandmaster Realm. Ang batang ito ay isang Grandmaster Realm expert. Alam ng lahat na sa buong Jiang City, wala pang ni isang Grandmaster Realm expert. Kahit ang pinuno ng Martial Alliance sa Jiang City ay hindi pa nakakaabot sa Grandmaster Realm. Sino ang mag-aakalang biglang lilito ang isang Grandmaster Realm expert sa Jiang City, at napakabata pa nito? Hindi ka panipaniwala. Ano bang espesyal sa Grandmaster Realm? Mariing sabi ni Yang Luo. Kahit pa isang Grandmaster Realm expert, kaya ko siyang pasukuan gamit lang ang isang kamay. Pagkarinig nito, napatahimik sina Jiang Tianlong at ang iba. Sobrang kay-abangan. Huminga ng malalim si Jiang Tianlong at nagsabi, ayon sa kasabihan, ang nagwagi ang hari, ang talunan ay bandido. Dahil hindi kita matalo, gawin mo na ang gusto mo. Hindi na rin kumibo sina Gao Xinho, handa na ring mamatay. Sa harap ng isang Grandmaster Realm expert, walang saysay ang paglaban.
Sigurado ba kayong gusto nyo ng mamatay? Tanong ni Yang Luo na nakangiti. Kung pwede namang mabuhay, sino bang gustong mamatay? Sagot ni Jiang Tianlong, sabay ngisi, pero bata, huwag kang magmayabang. Kami mga tauhan ni Haring Zenon. Kapag pinatay mo kami, hinding-hindi ka niya patatawarin. Kahit gaano ka pa kalakas, hindi mo siya kaya. Haring Zenon, ngumiti si Yang Luo, gusto ko ngang makilala siya. Patawarin ko kayo, pero sabihin ninyo sa kanya na pumunta sa Jiang City para makita ako. Kung susuko siya sa akin, paliligtasin ko siya. Pero kung hindi, papatayin ko siya at papalitan ko ang pwesto niya. Ang totoong dahilan ng pagpapasuko niya kay Haring Zenon ay para gamitin ang kapangyarihan nito upang hanapin ang kanyang mga magulang. Pagkarinig nito, nang inig sina Jiang Tianlong at namilog ang mga mata na tila nakarinig ng kabaliwan. Bata, alam mo ba ang sinasabi mo? Hingal ni Jiang Tianlong. Alam mo ba kung sino si Haring Zenon? Pati ang 12 battle kings niya, sapat na para patayin ka. Sumabat si Gao Zinho na nakangisi, huwag mong isipin na dahil malakas ka ay ikaw na ang pinakamagaling. Marami pang mas malakas kaysa sayo sa mundong ito. Hindi nyo na kailangang mag-alala doon, sagot ni Yang Luo. Basta ihatid nyo lang ang mensahe. Pagkasabi nito, tumalikod si Yang Luo at tumungo palabas. Ngunit, dumating ang mga bodyguard ng manor at hinarangan ang pinto. Master Long, gulat nilang sigaw nang makita ang itsura ni na Jiang Tianlong. Hindi sila makapaniwala, lahat ba sila'y tinalo ng batang ito? Paano mo na lamang si Master Long ang sinaktan? Handang mamatay ka na ba? Sigaw ng nangungunang bodyguard. Mga kapatid, patayin siya. Hinto. Sigaw ni Jiang Tianlong kahit sugatan. Alam niyang walang laban ang mga bodyguard sa lakas ni Yang Luo. Hayaan niyo siyang umalis, utos niya. Pero Master Long, tutol ng pinuno. Hayaan niyo siya, mariing sigaw ni Jiang Tianlong. Sumunod naman ang lahat at nagbigay daan. Ngumiti si Yang Luo, kaya pala nandyan ka sa pwesto mo, may utak ka. Habang naglalakad palabas, bumalik bigla si Yang Luo. Ano pa bang gusto mo? Kinakabahang tanong ni Jiang Tianlong. Ngumisi si Yang Luo, masyado kasing liblib ang lugar niyo, siguradong walang taxi pabalik. Pahiram ng kotse, ibabalik ko kapag may oras. Inabot ni Qiao Zudong ang susi. Yung itim na Mercedes-Benz sa labas, gamitin mo na. Salamat, sabi ni Yang Luo at umalis. Pagkaalis niya, tanong ni Gao Zinho, Master Long, talagang sasabihin ba natin kay Haring Zenon ang lahat? Siyempre hindi, tugon ni Jiang Tianlong. Kahit Grandmaster Realm Expert siya, hindi siya karapat-dapat na istorbohin si Haring Zenon. Pababayaan na lang ba natin siya? Galit na tanong ni Xing Yunsheng. Ambisyoso ang batang iyon, isang panganib. Para alisin siya, kailangan nating kumbansihin ang Southern Sky Chamber of Commerce, West Wind Chamber of Commerce, at Rising North Chamber of Commerce na magsanib puwersa, paliwanag ni Jiang Tianlong. Tama po, sagot ni Gao Zinho. Sasabihin ko sa mga presidente ng 3 Chamber of Commerce ang nangyari ngayong gabi. Kabanata 47, hindi siya nagtitiwala sa akin. Isinalin, Atlas Studios. Inedit, Atlas Studios. Alas 11 na ng gabi. Imperial River Court Villano. 8. Nakaupo sina Su Qingmei, Xin Yimo, at Wu Yu sa sofa habang hinihintay si Yang Luo na makauwi. Habang lumilipas ang oras, wala pa ring ingay mula sa labas. Mas mahigit, hindi pa rin umuwi si Yang Luo. Baka may nangyaring masama. Nag-alala si Su Qingmei at napakunot ang noo. Bagamat wala siyang gaanong nararamdaman para kay Yang Luo, fiancé niya pa rin ito. Bukod pa doon, malaki ang naitulong ni Yang Luo sa kumpanya niya, kaya natural lang na hindi niya ito baliwalain. Pinakalma siya ni Qin Yimo, Qingmei, huwag kang mag-alala. Ayos lang si Ginoong Yang. Nag-aalala pa rin si Su Qingmei, ang Eastern Alliance ay kilala sa pagiging walang kinatatakutan. Bukod pa roon, na-offend din sila ni Yang Luo. Tiyak na wala siyang mabuting intensyon nang imbitahan siya ni Jiang Tianlong ngayong gabi. Mas mabuti sigurong tawagan ko na si Lolo. Tumango si Qin Yimo, sige, tatawagan ko rin si Lolo. Pero bago pa man sila makatawag, may narinig silang ingay mula sa labas. Mas mahigit, si Yang Luo ba yun? Tuwa at ginhawa ang naramdaman ni Su Qingmei. Mabilis siyang tumayo at tumakbo papunta sa pinto para buksan ito. Tumingin din sina Qin Yimo at Wu Yu.
May dumating na itim na Mercedes-Benz G at pumaroda sa bakuran. Bumukas ang pinto at bumaba si Yang Luo. Mas mahigit, sa wakas, nandito ka na. Nakahinga ng maluwag si Su Qingmei nang makita siya. Mas mahigit, Qingmei, binibining Qin, binibining Wu, bakit hindi pa kayo natutulog? Tanong ni Yang Luo na may pagtataka. Sumimangot si Su Qingmei, paano kami makakatulog kung wala ka pa, at 10 oras na ng gabi? Ngumisi si Yang Luo at nagtanong, Qingmei, nag-aalala ka ba sa akin? Namula si Su Qingmei, sinong nag-aalala sa'yo? Huwag kang assuming. Nag-aalala lang ako na kapag may masamang nangyari sa'yo, mahirap ipaliwanag kay Lolo. Tumaas ang kilay ni Yang Luo, Qingmei, kung nag-aalala ka, aminin mo na lang. Mas mahigit, ikaw, ayoko nang makipag-usap sa'yo. Naiinis at nahihiyang tumalikod si Su Qingmei. Tahimik na nakangiti si Qin Yimo habang pinapanood silang nag-aasaran. Sa isip niya, ganito ba ang pakiramdam ng may iniibig? Pero napalalim ang tingin niya. Tinanong ni Su Qingmei, sabihin mo, bakit ka tinawag ni Jiang Tianlong? Umupo si Yang Luo sa sala, kumuha ng tubig at uminom. Inimbitahan niya akong sumali sa Eastern Alliance. Gusto pa nga niyang gawin akong ika-6 na Heavenly King nila. Mas mahigit, ha? Nagulat sina Su Qingmei, Qin Yimo, at Wu Yu. Mas mahigit, at pumayag ka? Tanong ni Su Qingmei. Mas mahigit, syempre hindi. Umiling si Yang Luo. Mas mahigit, at basta ka na lang niyang pinakawalan. Mas mahigit, hindi rin. Ikinwento ni Yang Luo ang nangyari sa Dragon Bay Manor. Pagkatapos marinig ang kwento, natahimik ang tatlo. Huminga ng malalim si Su Qingmei. Ibig sabihin, binugbog mo si Jiang Tianlong at ang 5 pang Heavenly King ng Eastern Alliance. At dahil alam nilang hindi ka nila kaya, pinalaya ka na lang. Mas mahigit, tama. Tumanggo si Yang Luo. Mas mahigit, patay, patay na. Kilala si Jiang Tianlong na mapaghiganti. Hindi kanya patatawarin, sabi ni Su Qingmei. Sumang-ayon si Qin Yimo, oo. Lahat ng nakaaway niya dati, masama ang sinapit. Ngumiti lang si Yang Luo, kung maghahanap pa sila ng gulo, handa akong ulitin ang ginawa ko. At si Jiang Tianlong, wala yan sa akin, ni si King Zenon na nasa likod niya, hindi ko kinatatakutan. Nena si Su Qingmei sa pagiging kampante niya. Mas mahigit, Yang Luo, hindi mo ba naiintindihan kung gaano kabigat ang gulong ginawa mo? Sa Jiang City, bukod kay Jiang Tianlong, may 3 pang leader na nasa ilalim din ni King Zenon. Kapag nagsanib puwersa sila laban sa'yo, delikado ka. Mas mahigit, hayaan mo silang magsama-sama. Wala akong takot. Mas mahigit, ikaw talaga, halatang inis na inis si Su Qingmei. Oo, magaling ka, pero may hangganan ang lakas ng tao. Kapag pinagsama-sama kanilang 4, patay ka talaga. Hindi, tatawagan ko si Lolo para gumawa siya ng paraan. Dagdag ni Qin Yimo, pati ako. Kapag nag-usap sina Lolo at Lolo Su, baka maresolba ito. Umiling si Yang Luo, hindi na kailangang istorbohin sina Lolo Su at Lolo Qin. Maniwala kayo sa akin, kaya ko. Itong ayusin, mas mahigit, bahala ka na nga. At umakyat si Su Qingmei, sabay sara ng pinto ng malakas. Tinanong siya ni Qin Yimo, Ginoong Yang, hindi mo ba siya hahabulin at papakalmahin? Galit siya kasi nag-aalala siya sa'yo. Mas mahigit, alam ko. Pero saglit pa lang kaming magkakilala, at hindi pa siya lubos nagtitiwala sa akin. Sa totoo lang, kahit si Jiang Tianlong at ang 3 iba pa, wala yan sa akin. Sabi ni Qin Yimo, kung ganon, patunayan mo sa kanya. Mas mahigit, gagawin ko. Tumanggo si Yang Luo. Tumanggo si Qin Yimo at sinabing, aakyat na kami. Kailangan mo ba ng tulong? Mas mahigit, hindi na. Mas mahigit, oo, sabay na sabi ni Qin Yimo at Wu Yu. Sabi ni Wu Yu, Momo, baka matisod ako kapag binuhat kita. Mas mabuti nang si Ginoong Yang na lang. Mas mahigit, ha, namula si Qin Yimo. Ngumiti si Yang Luo, walang problema. Bago pa siya makatanggi, binuhat na siya ni Yang Luo. Nanigas ang katawan ni Qin Yimo at namula ang mukha. Ito ang unang beses na nagkaroon siya ng ganoong kalapit na pisikal na contact sa isang lalaki. Dahil naka-night dress lang siya, naramdaman agad ni Yang Luo ang lambot ng kanyang katawan, pero pinigilan niya ang tukso at nag-concentrate sa pag-akyat. Sinundan sila ni Wu Yu. Pagdating sa kwarto, maingat siyang inilapag ni Yang Luo sa kama.
Namumula pa rin ang pisngi ni Qin Yimo at yumuko siya, "Salamat, Ginoong Yang." "Mas mahigit, walang anuman. Good night." Lumabas na si Yang Luo. Nakangiting nanukso si Wu Yu, "Momo, baka nahulog ka na kay Ginoong Yang." "Mas mahigit, hindi, huwag kang magsalita ng ganyan." Mabilis na sagot ni Qin Yimo. "Mas mahigit, bakit ka namumula?" "Mas mahigit, nahihiya lang ako." "At Xiaoyu, huwag mong uulitin yan, ha?" "Mas mahigit, sige, sige," ngumiti si Wu Yu. Kabanata 48, walang katapusang masasamang balita. Hating gabi, sa Renkang Hospital ng lungsod ng Jiang. Ito ay isang pribadong ospital na pinondohan ng pamilyang Jiang sa lungsod ng Jiang. Maging ang pasilidad medikal o ang mga kawani, lahat ay nangunguna sa lungsod ng Jiang at maihahambing sa First Hospital at Central Hospital ng lungsod. Sa mga oras na ito, sa isang espesyal na silid para sa mga pasyente, nakahiga sa kama si Jiang Mingyo na naka-drip. Ang isa niyang braso at isa niyang binti ay nakakast, at ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at galit. Isang medyo matabang lalaking nasa edad 40, nakasuot ng puting polo at may makinis na sukle na buhok, ang nakatayo sa tabi ng kama na may napakadilim na ekspresyon. Ito ay si Jiang Maohua, ama ni Jiang Mingyo at kasalukuyang pinuno ng pamilyang Jiang. Tahimik ang dalawa sa loob ng mahabang sandali. Mahinang sabi ni Jiang Mingyo, "Tai, totoo bang hindi na tuluyang gagaling ang kanang kamay at kanang binti ko?" "Oo." Mabigat ang pagtango ni Jiang Maohua. Si Jiang Mingyo ang pinakamamahal niyang anak, ngunit ngayon ay naparalisa na ang kamay at binti nito. Sinabi rin ng doktor na durog ang mga buto sa kamay at binti ni Jiang Mingyo, at maaari lamang gamutin ng kaunti, ngunit imposible nang maibalik sa dati. Hindi. Umiling ng mariin si Jiang Mingyo, "Ibig sabihin ba nito ay magiging inutil na lang ako habang buhay?" Ayoko maging inutil," sabi ni Jiang Maohua. "Xiaoyu, huwag kang mag-alala. Kukuhanin ko ang pinakamahusay na doktor para gamutin ka." Tumango si Jiang Mingyo at galit na sabi, "Tai, gusto kong maghayganti. Gusto kong patayin si Yang Luo at gawin siyang magsisi na ipinanganak pa siya. Tai, ipatawag mo agad sina Old Wei para patayin ang walang hiyang Yang Luo na yun." Biglang tumalikod si Jiang Maohua at sinabing, "Xiaoyu, natural na ipaghihiganti kita at papatayin ko ang batang iyon. Pero, may proteksyon siya mula sa pamilyang Su. Hindi natin siya basta pwedeng galawin ngayon. Pero huwag kang mag-alala, maglalagay ako ng bounty na $30 milyon sa dark web para patayin si Yang Luo. Sa ganong paraan, kahit mapatay siya, hindi tayo masisisi ng pamilyang Su." Magaling. Kapag naamoy ng mga mamamatay tao, mersenaryo, at bounty hunter ang amoy ng pera, tiyak na magsisipuntahan sila sa lungsod ng Jiang para patayin ang walang hiyang iyon. Masigasig na tumango si Jiang Mingyo at dagdag pa, "Pero Tai, gusto ko rin ang babaeng iyon, si Su Qingmei. Kahit inutil na ako, magiging akin lang siya." Nang kumurap ang mga mata ni Jiang Maohua, sabi niya, "Huwag kang mag-alala, hindi magtatagal at kusa siyang lalapit sa'yo." "Ha?" Nagulat si Jiang Mingyo, "Tai, anong ibig mong sabihin?" Mahinang sabi ni Jiang Maohua, "Ngayon, nakipag-alyansa na ang pamilyang Jiang sa pamilyang He at Song upang tuluyang lamunin ang pamilyang Su at Qin. Ang yaman sa lungsod ng Jiang ay limitado lang. Kapag may isang pamilya pa, hati pa sa kita. Kaya't kailangang mawala ang pamilyang Su at Qin." Talaga, lalong nasabik si Jiang Mingyo. Tumango si Jiang Maohua at nagpatuloy, "Pero, kakailanganin pa ng kaunting panahon para tuluyang maangkin ang pamilyang Su at Qin. Kaya, magtiis ka muna. Kapag naluso na ang dalawang pamilya, si Su Qingmei ay magiging sayo." Magaling, sobrang galing. Halos tumalon sa tuwa si Jiang Mingyo. "Su Qingmei, hindi ba't lagi kang mataas at maila? Darating ang araw na luluhod ka at magmamakaawa sa akin." Sabi pa ni Jiang Maohua, "Xiaoyu, patuloy mong gipitin ang Huami Biomedical. Subukan mong tuluyang wasakin ito at bilhin." Tai, naiintindihan ko. Kahit hindi mo sabihin, gagawin ko iyon. Ngayon, hindi na kayang makipagkompetensya ng Huami Biomedical sa ating Dingsheng Biomedical. Isa na lang itong kumpanyang naghihingalo. Mabuti. Tumango si Jiang Maohua, "Magpahinga ka na. Aalis na ako. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako." "Okay."
Umalis na si Jiang Maohua sa silid. Pagkaalis ng ama, lalo pang nag-apoy sa galit at tuwa ang mga mata ni Jiang Mingyo. Mahinang bulong niya, Yang Luo, tingnan natin kung paano ka mamamatay sa pagkakataong ito. At ikaw naman, Su Qingmei, tapos na ang pamilya mo. Kinabukasan ng umaga, matapos magagahan at magsagawa ng acupuncture para kay Qin Yimo, magkasamang lumabas ng villa sina Yang Luo at Su Qingmei. Ikaw ang magmamaneho ngayon. Inihagis ni Su Qingmei ang susi ng kotse kay Yang Luo. Napatanga si Yang Luo, sigurado ka bang gusto mong ako ang magmaneho? Walang emosyon na sabi ni Su Qingmei, hindi ba't nang agaw ka ng kotse kagabi at ikaw mismo ang nagmaneho pa uwi? Sige. Tumango si Yang Luo. Sumakay na silang dalawa at umalis sa villa. Medyo kinakabahan si Su Qingmei habang nakaupo sa likod. Kasi, hindi pa nakakapag-driving school si Yang Luo. Pero, makalipas ang ilang minuto, napansin niyang maayos at maingat magmaneho si Yang Luo, kaya nakahinga siya ng maluwag. Hindi maitatanggi na mabilis matuto ang taong ito. Kahapon lang niya tinuruan ng kaunti, marunong na kaagad magmaneho. Sabi ni Su Qingmei, ipapaasikaso ko ang lisensya mo sa mga susunod na araw. Sige, tumango si Yang Luo. Pagkatapos noon, natahimik ang sasakyan. Lumipas ang mahigit 10 minuto bago muling magsalita si Su Qingmei, sigurado ka bang ayaw mong sabihin kay Lolo? Napabuntong hininga si Yang Luo, Qingmei, wala talagang kailangan. Maniwala ka naman sa akin minsan. Bahala ka, umiling si Su Qingmei at hindi na nagsalita pa. Sa totoo lang, hindi siya naniniwalang kayang ayusin ito ni Yang Luo. Pero, nakapagpasya na siya. Kung talagang papatayin ni Jiang Tianlong si Yang Luo, hihingi siya ng tulong sa kanyang lolo para iligtas ito. Dahil sa traffic, inabot ng halos 1 oras bago makarating sa Huami Biomedical. Pagkaparada, sumama si Yang Luo kay Su Qingmei papunta sa elevator. Pagdating nila sa ika-28 palapag at pagbukas ng pinto, naghihintay na roon si Shu Yan. President Su, may malaking problema. Agad na lumapit si Shu Yan. Ano iyon? Tanong ni Su Qingmei habang papasok sa opisina. Kasabay niyang naglakad si Shu Yan at nagulat, President Su, patuloy ang pagbagsak ng benta ng ating mga produkto. Kanina lang, tumawag ang Huaxin Commerce at nagsabing tatapusin na nila ang kontrata. Mandi Beauty Corporation ay tatapusin na rin ang kontrata. Dongsheng E-Commerce, tapos na rin ang kontrata. Sinutay Mall ay tinanggal ang ating mga produkto. Habang naglalakad, isa-isang binanggit ni Shu Yan ang mga kumpanyang kumansela ng kontrata. Habang nakikinig, lalong nanlumo ang mukha ni Su Qingmei. Ito ay isa na namang matinding dagok sa Huami Biomedical. Sa mga nakaraang araw, tuloy-tuloy ang pagbagsak ng benta at parang araw-araw nalulugi. At ngayon, halos lahat ng kasosyo ay kumalas na. Isa itong dagdag na sugat sa sugat. Sa mga work area, walang tigil ang tunog ng mga telepono. Balisa ang mga empleyado. Karamihan sa tawag ay para magkansela ng kontrata o magbalik ng produkto. Pati ang bangko ay naniningil na ng utang. Pagkapasok sa opisina, biglang nanghina si Su Qingmei at muntik ng matambak. Kabanata 49, nagdesisyon na ako. President Su, ayos ka lang ba? Gulat na tanong ni Shu Yan. Agad na lumapit si Yang Luo at inalalayan si Su Qingmei. Sumuporta si Su Qingmei gamit ang kanyang mga kamay sa mesa at malalim na huminga. Shu Yan, hindi mo na kailangang isa-isahin ang pag-uulat. Sabihin mo na lang ng direkta, ilang kumpanya na ang nagkansela ng pakikipag-cooperate sa atin ngayon. Mariing ngumiti si Shu Yan at tapat na sumagot. President Su, sa ngayon May 18, kumpanya na ang nag-terminate ng kanilang pakikipag-cooperate sa atin, at patuloy pa itong nadaragdagan. Paano nangyari ito? Pinisil ni Su Qingmei ang kanyang sentido at nagsabi, kahapon wala namang ganito, bakit ngayon biglang nagkansela ang mga kumpanyang ito? Sabi ni Shu Yan, nabalitaan ko na tinakot sila ng Dingsheng Biomedical. Kapag ipinagpatuloy raw nila ang pakikipag-cooperate sa Huami Biomedical, kakanselahin ng Dingsheng Biomedical ang pakikipag-cooperate nila roon. Sa ngayon, ganap ng sinakop ng Dingsheng Biomedical ang merkado sa Jiang City. Palakas ng palakas ang benta ng kanilang mga produkto. Gusto nilang makipagtrabaho sa Dingsheng Biomedical para kumita. Sabi nila, walang kinabukasan ang pakikipagtrabaho sa atin, kaya tinihil nila ang pakikipag-cooperate.
Mukhang sinisimula na tayong supulan ng Dingsheng Biomedical sa lahat ng aspeto, mahabang buntong hininga ni Su Qingmei. May paraan pa ba para may salbo ito? Napailing si Shuyan. Sa tingin ko, napakahirap ng isalbo ang sitwasyon. Determinado na ang mga kumpanyang iyon na pumabor sa Dingsheng Biomedical. Bakit pa natin kailangang isalba? Biglang singit ni Yang Luo na kanina patahimik. Kung gusto nilang tapusin ang pakikipag-cooperate, hayaan mo sila. Assistant Yang, sabi ni Shuyan, baka hindi mo alam, pero kapag lahat ng kumpanya ay tumigil sa pakikipag-cooperate sa atin, sobrang magiging masama ang epekto nito sa kasalukuyang sitwasyon ng kumpanya. Sumang-ayon si Su Qingmei. Tama si Shuyan. Kung wala nang magbebenta ng ating mga produkto, mas lalo pang lalaki ang pagkalugi ng kumpanya. Kung magtuloy-tuloy ito, maaari tayong bilhin ng Dingsheng Biomedical o tuluyang mabangkarote. President Su, Assistant Shu, maniwala kayo sa akin, sabi ni Yang Luo, panandalian lang ang mga kahirapan na ito. Kapag inilabas na natin ang bagong produkto, mapapagtanto nilang mali ang desisyon nila. Sigurado akong magiging patok sa merkado ang ating bagong produkto. Sa oras na iyon, sila mismo ang magmamakaawang makipag-cooperate sa atin. Assistant Yang, sigurado ka bang ganun kaganda ang magiging benta ng bagong produkto? Mabilis na tanong ni Shuyan. Siyempre, sagot ni Yang Luo, buo ang tiwala ko sa sikreto kong recipe. Nakakunot ang noo ni Su Qingmei. Pero may kalahating buwan pa bago mailabas ang bagong produkto. Hindi ko alam kung kakayanin pa ng kumpanya natin na magtagal ng ganoon katagal. At kahit makapaghintay tayo, wala pa ring kasiguraduhan na matatalo ng bagong produkto natin ang Dingsheng Biomedical para mabawi ang merkado. Ngumiti si Yang Luo. President Su, kailangan mong magkaroon ng tiwala sa akin at sa sarili mo. Kapag nakalampas tayo sa kalahating buwan na ito, makikita mo ang isang bagong kinabukasan para sa Huami Biomedical. Sana nga, buntong hininga ni Su Qingmei. Bagaman paulit-ulit na sinasabi ni Yang Luo at Lu Huajun kung gaano kahusay ang sikreto ng recipe para sa Youthful Jade Countenance Serum, may pangamba pa rin sa puso ni Su Qingmei. Sa sandaling iyon, tumunog ang cellphone ni Yang Luo. Pagtingin niya, si Su Wangqiu ang tumatawag. Sinagot niya ito, Little Luo, busy ka ba ngayon? Malambing na tinig ni Su Wangqiu. Hindi naman, bakit? Tanong ni Yang Luo. Naramdaman ko ulit ang pananakit ng puso ko kanina. Kung maaari, gusto kitang imbitahan para gamutin ako. Walang problema, ipadala mo lang ang address at pupunta agad ako. Matapos ibaba ang tawag, agad nag-text si Su Wangqiu ng address. Itinabi ni Yang Luo ang cellphone at nagsabi, President Su, aalis muna ako sandali. Anong nangyari? Tanong ni Su Qingmei. Sabi ng auntie mo, sumakit na naman ang dibdib niya at gusto niyang magpagamot, sagot ni Yang Luo. Kung ganun, bilasan mo. Pakiusap, gamutin mo ang myocarditis ng auntie ko. Huwag kang mag-alala, maliit na problema lang ito, nakangiting sagot ni Yang Luo bago lumabas ng opisina. Pagkaalis niya, sinabi ni Su Qingmei kay Shuyan. Shuyan, agad mong tipunin ang mga tao mula sa Public Relations Department at kontakan ang iba't ibang malalaking kumpanya. Gawin ninyo ang lahat para subukang may salba ang pakikipag-cooperate. Opo, tumango si Shuyan at lumabas. Pagkasara ng pinto, kinuha ni Su Qingmei ang kanyang cellphone at tumawag. Agad itong sinagot, President Su, anong kailangan mo? Tanong ng isang babae, President Shen, libre ka ba ngayon? Gusto kitang makausap. May oras ako mamayang hapon. Mag-usap tayo ng personal. Sige, sagot ni Su Qingmei at ibinaba ang tawag. Tumingin siya sa bintana at mahina niyang sinabi, Dingsheng Biomedical, hindi basta-basta mawawasak ang Huami Biomedical. Gitling-gitling-gitling. Samantala, sa tanggapan ng presidente ng Forces Commerce, nakaupo si Li Sihai sa sofa at naninigarilyo. Puno na ng upos ang ashtray sa harap niya. Katok, katok, katok. Pasok. Pumasok ang babaeng assistant na nagmamadali. President Li, gusto raw ni President Jiang ng Dingsheng Biomedical na magdesisyon na tayo agad. Kung patuloy tayong makikipag-cooperate sa Huami Biomedical, tuluyan na nilang puputulan ang relasyon sa atin. At posibleng supulan pa nila tayo. Iyan nga ang iniisip ko, sagot ni Li Sihai na may pagkainis. President Li, ano na po ang desisyon natin? Paano natin sasagutin si President Jiang? Tanong ng assistant.
Humithit ng malalim si Lee Si-hai at saka pinatay ang sigarilyo. Sabihin mo kay President Jiang, hindi puputulan ng Si-hai Trading Company ang pakikipag-cooperate sa Huami Biomedical. Ano? Gulat ng babae. Sigurado ka bang hindi mo ito pagbubulay-bulayan? Lumalakas ang benta ng Dingsheng Biomedical, samantalang halos wala nang bumibili sa produkto ng Huami Biomedical. Kung ipagpapatuloy natin ito, baka tuluyan tayong malugi. Lalo na't maraming kumpanya na ang kumakampi sa Dingsheng Biomedical at iniiwan ang Huami Biomedical. Hindi na kailangang pag-isipan pa. Desidido na ako, matatag na wika ni Lee Si-hai. Niligtas ni Assistant Yang ng Huami Biomedical ang buhay ko. Sa ganitong oras, natural lang na kampihan ko sila at suportahan si Assistant Yang. Kung wala na talagang lugar para sa atin sa Jiang City, lilipat tayo sa ibang lungsod at magsisimula ulit. President Lee, tangkapang mangumbinsi ng assistant. Pero itinaboy siya ni Lee Si-hai gamit ang kamay. Huwag mo na akong kumbansihin. Bagaman isa akong negosyante, marunong akong tumano ng utang na loob. Okay, sasabihin ko na kay President Jiang. Napabuntong hininga ang assistant at lumabas ng opisina. Hindi alam ni Lee Si-hai na ang desisyon niyang ito ay magdadala sa kanya ng gantimpala na 100 beses o 1000 beses pa sa hinaharap. Kabanata 50, Tanawing Paraiso ng Jiangnan. Matapos umalis si Yang Luo sa kumpanya, sumakay siya ng taxi papunta sa Pictures Jiangnan Tea House sa silangan ng lungsod ng Jiang. Ito ay isang marangyang high-end na bahay tsaa. 3 palapag ang taas nito at malawak ang lupang kinatitirikan. Ginamit nito ang disenyo na retro, payak ngunit elegante. Dahil nakatayo ito sa tabi ng ilog at tahimik ang kapaligiran, ang mga taong pumupunta rito ay pawang mga kilalang tao at negosyante ng lungsod ng Jiang. Bukod sa pag-inom ng tsaa, dito rin karaniwang nag-uusap ukol sa negosyo. Pagdating sa tea house, bumaba si Yang Luo mula sa taxi at dumiretso sa loob. Sir, para ba kayo dito sa tsaa o may hahanapin kayong tao? Tanong ng isang nakangiting babaeng taga-silbi. Sagot ni Yang Luo, inanyayahan ako ni Miss Su. Kayo po ba si Mr. Yang? Tanong muli ng taga-silbi. Tama, tumanggo si Yang Luo. Mr. Yang, pakisunod po sa akin. Inihatid siya ng taga-silbi sa likurang bahagi ng tea house. Matapos dumaan sa isang mahabang pasilyo, nakarating sila sa dulo kung saan may 2 kahoy na pintong may ukit na nakasara. Kumatok ng marahan ang taga-silbi. President Su, narito na po si Mr. Yang. Papasukin mo siya, sagot mula sa loob, malambot ang tinig ni Su Wangqiu. Mr. Yang, pakituloy po. Binuksan ni Yang Luo ang pintong kahoy na may ukit ng bulaklak at pumasok. Sumalubong sa kanya ang isang maliit na bakuran. Bagamat maliit ang espasyo, malinis ito at walang bahid ng alikabok. Maraming paso ng halaman ang nakatanim, at hindi kalayuan ay may isang maliit na lawan na may mga gintong isda. Sa oras na iyon, may isang babaeng nakasuot ng puting cheongsam na may disenyong peony at may mahabang buhok na nakalugay. Bahagya siyang nakayuko, may hawak na gunting, at nagpuputol ng sanga ng halaman sa paso. Masikip ang suot na cheongsam at dahil nakayuko siya, litaw na litaw ang hubog ng kanyang katawan. Napatitig si Yang Luo sa likuran niya at napalunok. Huminga muna siya ng malalim bago nagsalita, Miss Su, nandito na ako. Tumayo si Su Wangqiu at humarap. Kumandat siya kay Yang Luo at nakangiting sabi, Little Luo, engaged ka na kay Qingmei. Bakit Miss Su pa rin ang tawag mo sa akin? Dapat yata onti, na. May bahagyang pulbos sa kanyang mukha at kumikislap ito sa sikat ng araw, na lalong nagpapaganda sa kanya. Kamot ulo si Yang Luo. Hindi alam kung paano siya tatawagan. Tumawa si Su Wangqiu. Sige na nga, hindi na kita aasarin. Bago ka ikasal kay Qingmei, sister, na lang ang tawag mo sa akin. Opo, Sister Wangqiu, tumanggo si Yang Luo. Pagtingin-tingin niya sa paligid, nagtanong, Sister Wangqiu, sa iyo po ba itong tea house? Tama, sagot ni Su Wangqiu. Bukod dito sa East District, may Pictures Jiangnan Tea House din sa South, West, at North Districts. Ako ang namamahala sa lahat ng iyon. Ayos pala, tumanggo si Yang Luo. Sister Wangqiu, hindi ba sabi mo sumasakit ang dibdib mo? Gusto mo, bang gamutin ko na ngayon? Huwag kang mag-alala, gagaling ka ng tuluyan.
Kung ganun, sayo na ako magpapaubaya. Tumabi si Su Wangkyo at inilapag ang gunting. Halika, sumama ka sa kwarto ko. Mabilis na dinala ni Su Wangkyo si Yang Luo sa isang silid sa loob ng bakuran. Pagkapasok, nagtanong siya, Little Luo, paano ba ako makikipag-cooperate sa iyo? Sagot ni Yang Luo, Sister Wangkyo, humiga ka lang sa kama at haborin ang damit mo. Ha, namula ang mukha ni Su Wangkyo. Kailangan ko bang maghubad? Natatawang sagot ni Yang Luo, Sister Wangkyo, huwag kang magkamali ng iniisip. Para tuluyang magamot ang myocarditis mo, hindi sapat ang masahe lang. Kailangan kong gumamit ng acupuncture, pero para rito, kailangan mong maghubad. Kung ibang tao ang nagsabi nito, matagal na niya itong pinaalis. Pero dahil nasaksihan na niya ang husay sa medisina ni Yang Luo, naniwala siya. Sige, tumanggo si Su Wangkyo. Pero tumalikod ka muna. Opo. Pagkalipas ng ilang sandali, sinabi ni Su Wangkyo, pwede na. Pagharap ni Yang Luo, nakita niyang nakasuot na ito ng sutlang night dress at nakahiga sa kama. Tinanggal niya ang tali sa balikat at tanging pang-itaas na panloob ang tumatakip sa kanyang dibdib. Bahagya lamang natatakpan ng kagandahan niya, na lalong nagpapalipad ng imahinasyon. Pinilit ni Yang Luo na maging kalmado, pero hindi niya lubos na mapigilan ang sarili. Namula si Su Wangkyo at mahinhin ang tanong, pwede na ba tayong magsimula? Pwede na. Huminga ng malalim si Yang Luo at lumapit. Pumikit si Su Wangkyo, ngunit halata ang kanyang kaba sa mabilis na tibok ng puso at pamumulan ng mukha. Muling nagpakalma si Yang Luo, inilabas ang kahon ng pilak na karayom mula sa storage ring niya, at sinimulan ng acupuncture sa mga acupuncture points sa dibdib ni Su Wangkyo. Sa bawat karayom na ipinapasok, nakaramdam si Su Wangkyo ng init sa kanyang puso, at unti-unting nawala ang kirot. Makalipas ang 10 minuto, natapos ni Yang Luo ang paggamot. Sister Wangkyo, tapos na, sabi niya. Agad nagbihis si Su Wangkyo at naupo. Gumaling na ba ng tuluyan ang myocarditis ko? Oo, tuluyan na, nakangiting sagot ni Yang Luo. Little Luo, matagal ko nang iniinda ang sakit na ito. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Walang bahid pag-aalinlangan ang pasasalamat niya. Ngunit umiling si Yang Luo, Sister Wangkyo, si Qingmei ang fiancé ko at ikaw ang tiyahin niya. Tungkulin ko lang na gamutin ka. Magkaiba iyon. May utang na loob pa rin ako sayo, sagot ni Su Wangkyo. Ganito na lang, samahan mo ako sa isang auction mamaya. Anumang magustuhan mo, ako ang bibili at ibibigay sayo. Sister Wangkyo, hindi mo na kailangang gumastos. Sasamahan kita, pero kung may magustuhan ako na ang bibili. Hindi pwede. Umiling si Su Wangkyo. Ako ang bibili para sayo. Sige na nga, napilitang tumanggo si Yang Luo.